Nabitin ba kayo sa part 3? Narito na ang part 4 ng lion at tigring mga to na walang araw na di nagbabangayan. Pero bago muna yan huwag kalimutan na mag-subscribe at i-click mo na rin ang bell para updated ka sa mga darating ko pang mga video. Habang naiwang gulat na may halong kilig na nararamdaman ng dalaga dahil sa mga sinabi ni Kevin sa kanya, ay bigla naman itong natauhan nang biglang may kumurot sa kanyang binti. Agad itong napabalikwat at bumungad sa kanyang harapan ng ina. Sa reaksyong kanyang nababasa dito ay tila naiinis ito sa kanya. In love ka? Huwag mong sabihing bumibigay ka na. Bahagyang nanlaki naman ang mata niya nakaharap sa ina nang marinig ang mga sinabi nito. Hindi po ma, isang tuwid at seryosong sagot niya sa ina. Siguraduhin mo lang dahil hindi ko na alam kung ano pang gagawin ko kung mawawalan pa ako ng isa pang anak. Nang marinig iyon ni Jasmine ay nangilid ang luha sa kanyang mga mata. Huminga ito ng malalim at inayos na ang sarili. Nang mga sandali kasing iyon ay may bumalik sa kanyang alaala. Alaalang pilit niyang binabaon sa limot. Ito rin ang pinakadahilan kung bakit siya nag-transfer sa lugar na ito. Habang sila ay nag-aagahan sa garden, ay napansin naman ni Kevin ng tiyahin na tila may malalim itong iniisip. Palakad-lakad kasi ito sa harap ng mga rosas sa kanyang harapan. At biglang, aka mabait na pamangkin, ay tinanong niya ang tita kung ano ba ang bumabagabag sa isipan nito. At doon ay sinabi na ng kanyang tita na namang problema ito kung sinong ipadadala niyang representative sa gaganaping charity event sa Home for the Aged. At habang nag-iisip ito, ay bigla naman itong nabuhayan at ngumingiting tumitingin sa kanilang dalawa. Tila, nagpapahiwatig na silang dalawa na lang ang ipapadala ng kanyang tita. At hindi nga sila nagkamali ng hinala. Agad silang pinalis ng kanyang tita para dumalo sa charity. Pilit namang umingiti si Kevin sa tiyahin, na tila ba tawang-tawa at okay na okay sa kanya ang nais ng tita. Pero sa kaloob-looban niya, inanggagalaitin na ito sa inis at galit. Ayaw niya kasi ang mga ganoong bagay. Kaya naman na nasa biyahe na sila, ay humaharurot ng pagpapatakbo si Kevin ng kanyang Ford Mustang. Nang bigla naman itong napapreno na makita si Jasmine, di mawari may pintang mukha sa gilid na parang may inuusal itong di niya maintindihan sa bilis na pagkakasalita niya. Hoy! Ano namang ginagawa mo? Sambit niya sa dalaga habang marahang tinutulak nito ang braso. Huwag ka magulo, huwag ka maingay. Padre de Dios de Maria de Angel, ilayo niyo po ako sa kapahamakan. May plano pa po ako mag-asawa at magkanak ng marami. Virgin pa po ako at hindi ko pa nararanasan ang sarap na lasap mula ulo hanggang paa. Mga salitang lumalabas sa bunganga ni Jasmine habang nakapikit pa din ito sa may passenger seat. Nang marinig yun ni Kevin, ay bigla naman itong natawang nakaharap sa dalaga at binatukan nito sa ulo na may kalakasan. Kaya namudmud ang ulo nito sa dashboard ng sasakyan. Sa lakas ng pagkakabatok nito, ay maririnig mo talagang lumagapok ang noo ni Jasmine sa dashboard habang humahalakhak sa tawa ang binata. Sira ulo ka ba? Agad na sambit sa kanya ni Jasmine na inis na nakatingin sa kanya habang kinakapa ang noo. Pwede na ba tayo umalis, Virginia? O gusto mong mag-exercise muna tayo dito? Total, tayong dalawa lang naman ang tao dito sa loob ng sasakyan. Habang binabanggit iyon ni Kevin, ay unti-unti naman itong lumalapit sa dalaga na para bang hahalikan nito. Agad namang binuksan ni Jasmine ang pinto ng sasakyan subalit nakalock ito. Lalabasan na ito para umiwas sa kung anumang kademonyohang gagawin ng binata. Nang malapit na ang mukha ng binata sa kanya, ay mas inusog niya papalayo ang katawan at mas lalong dinikit ito sa bandang gilid ng pintuan sa may bandang seatbelt at agad na pinikit ang mata na nakakuam ang dalawang kamay na nakatakip sa kanyang lips. Subalit, nang sa paglapit ng binata sa kanya at naamoy niya ang human pheromone nito, ay biglang kumalma ang katawan nito. Unti-unti niyang tinanggalan ang nakakuam na kamay na nakatakip sa kanyang bibig. At mas lalong sininghot ang napakabangong amoy ng binata, amoy nakakaiba at tila ba nilanais lalong amoyin ng kanyang ilong. Habang nakapikit ito, ay di niya namamalayang bumibigay ng katawan nito at gumagalaw ng kusa. Lumalapit ito sa binata na tila ba
handang-handang magpahalik muli sa mapupulang labi nito. Nang biglang nagulat at napamulat ito at natauhan nang marinig niya ang malakas na huni ng tambutsyo ng sasakyan. Inatras pala ni Kevin ang akmang paghalik niya sa dalaga nang makitang unti-unti itong bibigay. Gustuhin man sana ni Kevin pero bigla itong tumigil dahil ayaw niyang isipin pa ng dalaga na tinitake advantage siya nito. Mahal niya si Jasmine at ito ang totoong nararamdaman niya dito, kaya mas nirerespeto niya ang dalaga at hindi tinuturing na parang laro ang babae tulad ng mga babaeng pinaglaruan niya noon. Tara na, baka malate tayo. Sabay ay pinatakbo na ni Kevin ang sasakyan sa tama at saktong bilis lang para di na matakot ang dalaga, habang agad namang umayos ng pagkakaupo si Jasmine sa sasakyan. Nang maya-maya pa ay agad na iniabot ni Kevin ang kamay nito na para bang mag-holding hands at nagsorry sa dalaga. Nagsorry ito dahil sa inasta niyang kabastusan kani-kanina lang. Gumanti naman ang hawak at tuluyan na silang nag-holding hands ng mga sandaling iyon. Isang palatandaan iyon na tinatanggap ni Jasmine ang sorry nito. Habang magkahawak ang kanilang kamay ay labis naman ang pigil ni Jasmine sa kilig na nararamdaman. Pero kahit anong pigil niya dito, ay hindi niya kayang pigilan ang kusang pagngiti ng kanyang labi sa labis na kaligayahan. Kaya binaling niya na lang ang ulo at nakangiting tinititigan ng bawat tanawing kanilang nadadaanan habang niraramdam ang malambot at mainit na kamay ng binata. Habang ginagawa iyon ni Jasmine, ay nakangiti naman si Kevin habang nagdadrive at minsan-minsang bumabaling ng tingin sa dalaga. In love na nga siya dito at hindi niya kayang itanggi ito. Basta ang tanging nararamdaman niya lang pagkasama ang dalaga ay labis at purong saya. Isang kakaibang Kevin, malayong malayo ito sa Kevin na kilalang kilala ng lahat. Makalipas ang ilang minutong biyahe ay nakarating na sila sa lugar. Agad silang sinalubong ng isang sa mga staff doon. Tuwang-tuwa naman ang may edad na babaeng sumalubong sa kanila at agad na niyakap si Kevin na tila ba kilalang kilala niya ito. Fellas! Look who's here! Nang makita ng karamihan sa mga matatanda si na Kevin, ay labis naman ang galak ng mga ito sa kanya at agad na nagunahan para lapitan siya. Tila bang kilalang kilala nila ang binata at halatang miss na miss at inaabangan nila ito. Agad siyang hinila ng mga ito papasok sa building at excited na nakikipagkwento habang niiwan naman si Jasmine nagulat at bahagyang nakangiti sa mga nasaksihan. Nang maya-maya pa, ay lumapit na ang babaeng matanda sa kanya, sabay banggit ng, Jane? Matagal-tagal na din bago kayo nakabalik dito ni Kevin. Nagtaka naman si Jasmine sa matandang babae at sa binanggit niyang pangalan. Agad namang nilayo ng ibang staff ang matandang iyon. Pagpasensyahan mo na, napagkamalan kang si Jane. Jane? Sino po siya? Si Jane. Ang parating kasama ni Kevin pumunta at bumisita dito. Kada 2 linggo ay pumupunta sila dito upang libangin ang mga tao dito. Nagdadala ng music instrument at kinakantahan ng mga matatanda. Makalipas ang 30 minutes ay nagulat naman si Jasmine nang agad na siyang niyaya ni Kevin na umuwi na. Nagmamadali itong nagpaalam at lumabas ng building na bad trip ang mukha. Kaya habang nasa biyahe sila ay tinanong siya ng dalaga kung anong nangyari at kung ayos lang ba siya. Ang tanging sagot niya lang dito habang nakakunot ang noo ay oo. Weh, di nga. May menstruation ka no? Tinotopa ka na naman? O baka naman ininom mo ang isang buong bote ng toyo kaya ka tuyuin. Alam mo, ang daya-daya mo. Kalalaki mong tao, tupakin ka. Maya-maya, good mood. Tapos maya-maya, dagpang batang inagawan ng ice cream. Habang kuda ng kuda naman ang dalaga, ay focus lang ang nakakunot noong si Kevin sa pagmamaneho. At pasulip-sulip lang itong tumitingin sa dalaga para makita ang kaabnormalan nitong ginagawa. Bad trip man ang binata, ay bigla itong natawa nang saktong paglingon niya para tignan ng dalaga ay sumakto naman nakita niyang gumagawa ito ng funny faces, face dance at wacky pose para ma-distract ang tiger look nitong nakakunot noo. Idagdag mo pa ang boses nito na parang abnonoy talaga. Dahil doon ay napatawa ni Jasmine si Kevin at nawala ang inis nitong nararamdaman.
Bumalik silang dalawa sa mansyon na nagtatawanan habang naglalakad ang mga ito papasok sa bahay. Nang napawi ang ngiti sa mukha ni Kevin sa hindi inaasahang bisita. Sino naman kaya ang bisitang iyon ni Kevin? Ang mga tropa niya ba? O may ibang tao pa? Anong gulo naman kaya ang magaganap? Abangan natin ang part 5 ng magulo at love story ng dalawang taong ito. Shoutout pala sa mga taong ito. Maraming salamat sa walang sawa niyong suporta. Love you guys! Ingat! Katropa, maraming salamat sa iyong pakikinig. Kung gusto mo ng mga video gaya nito, i-click na ang subscribe button at ang notification bell para ma-notify ka sa mga paparating ko pang mga video na tsak kapupulutan mo ng dagdag kaalaman. Be happy and God bless!